Magandang araw mga boss. After mapacheck up ni customer itong sasakyan niya sa isang sikat na pagawaan, importante na daw ma-overhaul itong preno niya dahil may problema na daw itong repair kit niya dito sa harapang gulong. Pwede na daw kasi itong pasukan ng tubig na maaaring tatlong preno niya na lang ang gumana. Inangat kasi nila itong sasakyan at nang inikot nila itong gulong na tinatanggal ko mga boss, mahigpit ang ikot niya. Pero check upin ko muna itong sasakyan ni customer kung meron siyang kalog dito sa pangilalim niya kasi babiyahe ito ng Eastern Samar. Sa pag-check up na ginawa ko mga boss, wala naman akong nakitang sira dito sa pangilalim niya. Kaya dito na ako sa preno ni customer. Tanggalin ko itong brake caliper gamit itong socket wrench na number 14. Meron yung dalawang bolt na tinanggal ako mga boss. Ayan, natanggal ko na. Tapos itong brake caliper, iaangat ko. Isa lang napansin ko mga boss, medyo mahigpit itong kapit ng brake caliper niya. Na kaya naman nangyari yan mga boss dahil nga sa itong sliding pin niya, stack up itong nasa baba. Tingnan nyo itong sliding pin sa taas mga boss, tinanggal ko lang ng daliri ko, tanggal agad. Pero itong nasa baba, talagang matindi yung kapit niya, kaya gumamit ako dyan ng flat screw para maitulak ko itong sliding pin at bumitaw siya dito sa pagkaka-stack up. O ayan, bumitaw na siyang bigla mga boss. Pwede ko na ngayon bunutin yan. Alam niyo mga boss, hindi naman porket humigpit ang ikot ng gulong, kailangan nang i-overhaul itong brake caliper para palitan yan ng repair kit. Hindi naman piston ang may problema. Itong sliding pin lang naman ang may problema. So, kailangan mo lang naman niyang i-pre-up pag ganyan. Hindi para palitan ng repair kit na pagkamahal-mahal. Biro nyo, 1.9. Kwan pa lang yun pyesa pa lang yun. Mabuti na nga lang at yung brake pad nito makapal pa. Naku po, paano na lang kung manipis na yun? Magkano na naman kaya yung brake pad? Mga boss, hindi ako naninira. Sinasabi ko lang sa inyo yung sumbong ng customer para pag kayo naman ang magpagawa, maging aware na kayo. Nakita nyo naman itong brake pad dahil makapal pa, niliha ko lang yan para malinisan. Tingnan nyo itong isang brake pad niya. Kumintab na siya tapos yung ibabaw matigas na. Kaya ang gagawin ko rin dyan, lilihahin ko rin yan mga boss para matanggal yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad. Pag masyado na kasing makintab itong brake pad mga boss, tumitigas na yung ibabaw niyan. Ayan yung pinagbumulan minsan ng pag-slide mo ng preno, hihina siya o kaya magkakaroon siya ng magkakaroon siya ng sounds pag nagtapa ka ng preno mo or ingay. Kaya pag makapal pa naman itong brake pad, pwedeng brake cleaning lang yan. Lilihahin mo lang itong brake pad mo at kung may budget ka pa, pwede mong gamitan ng brake cleaner yan para kung may kumapit yan na langis o kaya malagkit, mawas out siya. Di mas malinis itong brake pad mo. Pero kung wala ka namang budget, pwede hugasan mo lang yan ng tubig. Pwede na yun. Ang mahalaga mga boss, malinis mo ng maayos itong brake pad mo. Pati itong rotor disc mga boss, kung makikita nyo, ginamitan ko rin yan ng brake cleaner. Inisprayan ko yan para kung may kumapit na langis dyan, di mawas out din siya. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong brake pad. May nagtanong sa akin, bakit daw lagi ako sa baba nagsisimula pag naglagay ng brake pad? Bakit hindi ba daw pwede sa taas? Pwede rin sa taas mga boss. Yan, pakita ko sa inyo. Sa taas ako nagsimula ng pagkabit ng brake pad. Di ba? Nasa diskarte yun na ngayon. Di ba lagi ko sinasabi, sa pagkabit ng brake pad mga boss, may guide naman dyan. Diskarte nyo na kung sa kayo magsisimula. Basta ang mahalaga, mailagay nyo ng maayos itong brake pad. Meron naman kasi ang guide yan yung tinuro ko, di ba? Pag nilagay nyo itong brake pad, itapat nyo siya sa guide. Dito naman sa kabilang side ng brake pad, sa ilalim ako nagsimula maglagay ng brake pad, tapos tinulak ko sa ibabaw, nakita nyo, di ba? Pwede rin yun. Basta kung saan kayo magaan magtatrabaho mga boss, walang problema sa akin. Gaya nito, itong sliding pin ilalagay ko, di ba? Nilagyan ko siya ng grasa. Pag ikinabit ko ngayon yan dito sa ibabaw ng brake caliper holder, ipapasok yan, ipi-pre-up ko muna siya ng konti, ilalaro ko yan sa loob. Ayan nilabas pasok niyan, di ba? Para yung grasa kumalat sa loob. Tapos lagyan mo ulit ng grasa itong sliding pin sa baba naman. Ganon din mga boss, ilaro nyo siya sa loob ilabas pasok nyo siya. Ayan para nga makalata nyo ng grasa itong loob ng brake caliper holder niya. Pag okay na, pahiran nyo siya ulit ng grasa. Pag nalagyan nyo na ng grasa yan, ipermanente nyo na sa paglagay itong isang sliding pin dito sa ibabaw. Ayan yung walang goma mga boss Ito naman yung nasa baba, yan yung may goma. Sa paglagay niyan mga boss, hindi pwede naman yung bigla nyo lang siya itutulak. Minsan natatanggal yung goma. Kaya sa paglagay niyan, medyo pipihit-pihitin nyo yan paikot-ikot. Yan, para hindi bumitaw yung goma. Pag bumitaw kasi yung goma yan mga boss, mas malalang stack up ang mangyayari. Nakita nyo naman, malambot na itong sliding pin pag ginalaw-galaw ko siya. Di ba? At dahil okay na yan mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong brake caliper. Importante lang mga boss na mailapat nyo ng maayos itong brake caliper. Maitapat nyo yan dito sa sliding pin niya na paglalagyan mo ng bolt.
At ito namang bolt na number 14 mga boss, siguraduhin yung naipakapit nyo yan ng maayos dito sa thread ng sliding pin para sigurado kayo na hindi kayo makalos thread. Lalo na mga boss kung ang ginagamit yung pang final na higpit, impact wrench, nako, dapat sigurista kayo para walang problema. Higpitan ko na yan mga boss, gamit ko itong impact wrench ko. Yung socket wrench yan mga boss na ginamit ko, number 14. At dahil okay na, ipadiretso ko na itong manibela kay customer, tapos itong gulong, inilagay ko na yan. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakahigpit nyo ng mga nut dito sa gulong para walang problema. Tapos, ugain ko ulit itong gulong ni customer para sigurado ako na wala nga talagang problema dito sa tie rod, ball joint, track end, suspension arm. At dahil sa okay naman siya mga boss, lipat naman ako dito sa kabilang side. Gusto ko kasing makita na bakit kailangan ito palitan ng repair kit. Unang-una, ayon naman kay customer, okay naman daw yung takbo, wala daw paninikit na nangyayari dito sa preno niya. Nung inikot ko naman itong mga gulong, hindi naman siya ganun kahigpit. Sabi nga sa akin ni customer, alam mo Dirt, hindi naman porket may sasakyan kami, mapera na kami. Ginagamit lang namin yan panghatid sundo ng estudyante, o biro mo. Tapos nang pina-check up itong sasakyan niya, dahil nga kulang sa budget mga boss, hindi niya muna naipagawa, babalik na lang daw. Kaya lang, siningil sila ng 500 pesos para siguradong babalik sila. Pero, ibabawas naman daw yun sa labor kapag bumalik sila para magpagawa. Pero pag hindi siya bumalik, syempre naman, forfeited yun. Ayun ang problema, hindi na babalik si customer. Balik na nga ako sa trabaho, nakita nyo yung sliding pin sa baba mga boss, Nahirapan ako sa pagtanggal pero sa taas saglit lang. Ayun lang ang problema mga boss itong sliding pin sa baba. Pero hindi naman porket sliding pin lang ang problema, yan lang ang gagawin ko. Pati itong brake pad, linisin ko na rin yan dahil nga itong ibabaw ng brake pad, tumigas na, kailangan matanggal ko yon o compare ko, di ba? Nakita nyo naman yung nalinis ko tsaka yung hindi ko pa nalinis. Tatanggalin nyo lang naman dyan yung nasa ibabaw mga boss, para yung makintab na yun at tumigas sa ibabaw ng brake pad nyo matanggal, maging ganyan na yung kulay niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, di ba? Naglight na itong brake pad niya o balik siya sa dating kulay. Tapos gagamitan ko pa yan ng brake cleaner, o di ba? O di, wow. Pasensya na, naharang yung trabaho nyo, wala nang babalik. Pero at least paano kumita naman kayo ng 500 Biro nyo, yung iba 8 oras bago kumita ng 500, samantalang kayo a seconds lang or a minute siguro may 500 na kayo. Ilagay ko na nga itong brake pad, baka mamaya may masaktan na naman. Naku po, mahirap pa naman pag may gawain mo hindi mabuti, tapos makarinig ka ng ganitong salita, parang ikaw kagad yung sinisilihan kaya minsan magagalit ka talaga sa akin. Pero pasensya ka na boss, masakit talaga tanggapin yung katotohanan. Pero malay mo, bumalikwas ka tapos bigla ka magbago, di wow, salamat sa Diyos na kahit na wala naman akong kwentang tao, naging kasangkapan pa ako para sa'yo. Hindi kasi maganda yung ibabas nyo ko tapos sasabihin nyo sa akin na naninira ako, na paghahalata tuloy na gumagawa ka ng mali. Alam nyo mga boss, hindi naman ito yung totoong buhay natin dahil lahat naman tayo mamamatay at haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Huwag mo naman sabihin puro panloloko ginawa mo rito, pupunta ka sa langit. Balik na nga ulit ako sa trabaho. Dahil sa nailagay ko na yung sliding pin sa taas, dito naman ngayon ako sa baba. Ayan mga boss, na ilagay ko na siya, di ba? Okay na. At dahil okay na, ilagay ko na ngayon itong brake caliper. Siguraduhin nyo lang na may ilapat nyo ng maayos yan dito sa brake caliper holder niya. Para itong bolt na number 14, di ba? Madali nyo siyang mailagay. O di ba? Naipakapit ko agad sa thread niya itong bolt na number 14. Tapos dito sa baba ng sliding pin, ilagay ko na rin itong bolt, ipakapit ko na rin yan sa thread nitong sliding pin. Pag okay na, gamit itong impact wrench mga boss, tuluyan ko ng higpitan itong mga bolt dito sa brake caliper. Basta tandaan nyo mga boss, siguraduhin yung mga bolt dito sa brake caliper, maayos yung pagkakahigpit nyo, at pag okay na, pwede nyo nang ilagay itong gulong. Pakinggan nyo mamaya mga boss yung komento ni customer. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea, at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Meron pa itong part 2 mga boss, baka abutin pa ito ng part 3 dahil nga sa pinims ko itong sasakyan ni customer, kaya ang isunod kong gawin dito yung likod na preno. Bakit daw hindi kakagat yung preno? Kasi daw maanuan papasukan ng Tubig kakalawangin. Pag pinalawa. Sus! Sabi na 3 lang ang gaganang preno mo yan. Oh sus! Alam niyo mga boss, walang problema ito sa repair kit, pati sa piston wala. Hindi naman ang may problema yung piston Ang may problema nyo yung sliding pin lang. Natural lang talaga humihigpit yan, kaya may tinatawag na brake cleaning. Lilinisan mo lang yun.
Pero hindi pa pwedeng tatlong preno lang ang gagana. Tinatakot lang kayo nun. Isa pa sa napansin ko dito mga boss, yung init ng makina, hindi siya normal. Kaya gagawin ko rin yun, abangan nyo. Tanyo, log-log ng preno. Paano maninikit yung preno? Wala namang naninikit na preno. O, ano lang, kailangan linisan ng sliding pin. Ayun lang ang diferensya. Salamat sa panonood mga boss.